Kinakalaban daw na itong si Manny Pacquiao ang kanyang sarili kasi kinontra daw niya yung kanyang unang pahayag tungkol sa nasa Malacanang, tungkol kay Marcos Jr. Medyo lalong kinabahan itong mga diehard, yung mga kaalyado ni Digong dahil mukhang mas malakas yung lineup ng administrasyon sa pagkasenador. At yun nga, naandyan si Manny Pacquiao, sumali pa si Manny Pacquiao. Kaya talagang nawawala na ng pag-asa ang karamihan doon sa mga nasa poder, nasa kampo ni Digong. Yun lang, binabanatan ngayon ng mga diehard atong si Manny Pacquiao dahil nga daw sa kanyang unang pahayag tungkol kay Marcos Jr. Pwede naman talagang magbago ang sitwasyon, ang stance ng isang tao. Katulad ng nangyari kay Pacquiao, okay? Kandidato sila pareho noon ni Marcos Jr. sa pagkapangulo, natural lamang na may mga masasabing salita. Hindi naman siguro below the belt yung mga ganong paratang sa isa't isa. Kaya normal lang yon. Ang masaklap kasi dyan, hindi yan matanggap ng mga diehard. Pero kung titignan nyo po sa inyong hanay, lalong mas malala. Kasi ipinagmalaki nyo dati yung unity. Di ba, yung unity team. Tapos ngayon, nakikita natin, in your circle, kahit sa inyo mismong circle, kayo po'y nagkakawatak-watak at hindi nagkakasundo. O, ayun pa kaya, na posible kasing si Manny Pacquiao at si Marcos Jr., PBBM, ay may pure intent para maging maayos ang ating bansa. Kaya ayan, ngayon po ay mukhang magkasundo na sila, magkapartido na, tumatakbo sa ticket ni PBBM si dating Senator Manny Pacquiao bilang senador. Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos? Ito yung one-on-one interview dati during the presidential campaign. One-on-one interview with Boy Abonda. Anong sagot na si Manny Pacquiao? Lagi nating sinisisi ang pamilyang Marcos. Anyway, yan pala ay ngayon. Sabi niya, may bahid ng korupsyon. May issue ng korupsyon. Yun, maliwanag naman yun. Issue ng korupsyon. Ibig sabihin, dahil Marcos, iniisip ng karamihan sa atin na ganun din. Yung anak ay katulad ng ama. At yung ginawa ng ama ay posibleng gawin din ng anak. So dahil siguro hindi makita ni Manny Pacquiao yung pagkakahalintulad, ayan. Kaya ngayon po, iba na ang pananaw ni Senator Manny Pacquiao. Lagi nating sinisisi ang pamilyang Marcos pagdating sa korupsyon. Siguro, ang pinupunto ko dito, mas malala kasi yung mga taong tumuturo sa nasa Malacanang, yung mga taong sinisisi ang nasa Malacanang sa mga krisis ng ating bansa. Kung tutuusin kasi, yung mga taong yun ay kalimitan nasa hanay ng mga Duterte at mas malala po ang nangyari ng panahon ni Duterte. So talagang hindi makatarungan yung kanilang kuno ay ipinaglalaban. Wala talagang punto yung mga yan. So eto, hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa economy? May kurap bang bansa na number 1 sa ekonomiya? Ito ata ay ang tinutukoy ata netong si Manny Pacquiao ay nung kapanahunan ni Marcos Sr. Sa ngayon, posibleng wala pa tayong masyadong nakikita na problema sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya siguro ipagdasal natin na patuloy ang mga magagandang proyekto at kung talagang maganda yan, kung talagang para sa ikauunlad ng ating bansa at ikaayos ng ating bansa, bakit naman po hindi natin suportahan kasi? Katulad ng pahayag na ito ni Manny Pacquiao na mukhang suportado na ang mga Marcos. Good luck!